Dahil sa pagiging mahirap ng aming pamilya noong ako'y high school, ang yumaman ang isa sa aking naging pangarap at bahala na kung sa paanong paraan. Isa sa nakita kong paraan ay ang pagpili ng lalaki na mayaman. Wala sa aking plano ang pagjojowa noong high school dahil hindi naman ako doon nakafocus. Pero kapag alam kong mapera ang isang lalaki na nagkakagusto sa akin, nakikipag-close ako sa kanya para makalibre. At hindi ako nagpapakita ng dahilan upang siya'y ma-disappoint. At hinahayaan kong siya mismo ang makaalam na wala siyang pag-asa. Sabihin na lamang natin na ginagamit ko ang aking ganda para magpaasa at makalamang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nang dahil sa hilig ko sa taho, ay isang manong na 57 years old, vendor ng taho ang pupunit. Itago mo na lang ako sa pangalang Magdalena, 27 years old. May isang anak at hiwalay sa ama ng aking uniko iho. Hindi na iiba sa karamihan, nagmula rin ako sa isang probinsya kung saan ay nagtapos ako ng elementary. Lumipat ako ng ibang bayan para makapag-aral ng high school kung saan ay unang pagkakataon akong napalayo sa aking mga magulang. Nanirahan ako isa sa aking mga uncle na hindi rin naman nalalayo ang klase ng pamumuhay sa amin. Pero kahit papaano ay medyo nakaaangat naman sila dahil halos syudad na ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Hindi tulad ng nasa sariling pamamahay at kapiling ang sariling magulang at mga kapatid, mahirap ang aking naging sitwasyon. At tanging mga nakaranas lamang ng ganito ang pwedeng makaunawa o makaintindi sa akin. Mahirap makisama sa mga pinsan na ayaw ka namang pakisamahan. At dahil bata pa ko noon, kapag nakakaramdam ako ng kalungkutan, pakiramdam ko ay nag-iisa lang ako sa mundo. Na kahit meron naman akong mahihigaan, ay natutulog ako ng nakaupo kapag ako'y nakakaramdam ng kalungkutan. Hindi sa pagyayabang tulad ng ibang hindi pinagpala na nang sila'y isilang ay nasa mayamang pamilya, ay pinagpala rin ako sa itsura. Na hindi yun nakakapagtaka dahil kahit pobre ang aking mga magulang magaganda at guwapo naman sila. Dahil sa malupit na tadhana noong ako'y high school, natutunan ko kung paano gamitin ang aking sariling kagandahan. Walking distance lang naman kasi ang school mula sa bahay ni na uncle. At tulad din ng ilan na nauwi ng bahay sakaling magutom, ganon din ako. Kaya lang, ang minsan na aking pag-uwi dahil sa gutom, ay minsan ding naging dahilan upang magtiis na lang ako ng gutom at maghintay na lang ng uwian. Nataon kasi na siguro, inisip ni na uncle na wala namang uuwi dahil may mga pera naman ang kanilang mga anak. At gumawa sila ng isang bagay na hindi pwedeng makita ng tulad ko. Hindi naman ako nagulat pero natawa ako sa kanilang mga itsura. At mula noon, total hindi naman ako namimilit na ako'y ilibre na mga lalaking nagpaparamdam sa akin ng kanilang pagkagusto ay naging pagkakataon ko iyon upang malunasan ang gutom. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay lagi akong kapos sa pera. Dahil kung minsan sumasapat naman ang ibinibigay sa akin nila mama at papa. Yun nga lang, kapag merong hindi inaasahang bayarin, tapos ang naglason. Doon na nagsimula ang kagatin ko o tanggapin ko ang panlilibre ng ilang may gusto sa akin. Sa isip ko, hindi naman masama yun dahil sila naman ang may gusto na ako'y ilibre. Kumbaga, kung may hawak akong pera, in case walang mag-sponsor, ay meron akong mabubunot. Ganun ang naging style ko hanggang umabot ako ng third year to the point na
Dahil ni isa sa mga nanligaw sa akin ay wala akong sinagot, ay nabansagan pa akong si Paasa Girl ng mga nanligaw sa akin. Hindi ko alam kung ang nangyari ba sa akin ay isang karma o nataon lang. O talagang ako'y na in love lang sa isang 57 years old na magtataho. Gaya nga ng nasabi ko na, naging buhay ko ang libre. Nang bigla na lang sa campus kung saan ako nag-aaral, isang magtataho ang sumulpot. Matanda na siya, naitago na lang natin sa pangalang Manong Freddy, as in, matanda pa siya kay Papa. Nagsimula ang lahat sa unang beses na nakabili ako ng taho. Nagustuhan ko iyon, at dahil madalas sabihin sa akin ni Manong Freddy na, ang ganda mo naman, ay naisipan kong biruin si Manong ng libre naman dyan, na agad naman akong pinagbigyan ni Manong. Naging close kami ni Manong at nagkwento ako sa kanya ng tungkol sa akin. Hindi para ako'y kanyang kaawaan, yon ay para mas maging close ako sa kanya. Nasa pagtagal ng aming pagiging magkakilala, tuwing darating si Manong at ako'y lalapit, matik, may libreng taho. Alam ko na ang sinasabi ng ilan sa aking kaklase na ang lakas ko kay Manong ay pang-aasar lamang, sa halip na ang kapal ng mukha para ang isang magtataho ay akin pang patulan. Ako naman ay naging manhid na. Sa tagal ko na ba namang gawain ng ganon, sanayan lang. Maigi na kaysa gumawa ng masama. Lihim na nanligaw sa akin si Manong. Wala naman raw siyang asawa at marami siyang ipinangako sa akin na kung ano-ano. Hanggang sa noong tanggapin ko ang kanyang panliligaw na naging usapan pa namin ay huwag niyang ipagkalat. Na wala naman akong planong sagutin siya at pagka-graduate ko naman ng high school ay basta na lang akong aalis. Ay hindi na lang bastang taho ang naibibigay niya sa akin, kahit extra money, na noong una ay medyo naiilang pa ako. Pero sa pagtagal kinasanayan ko na at umiral na naman ang salitang sila naman ang may gusto. Malaki ang naitulong sa akin ni Manong. Dahil mula nang dumating siya sa aking buhay, ramdam ko ang paggaan ng aking pag-aaral. Yung tipong dahil nandoon si Manong Freddy, kahit merong bigla ang bayarin, agad akong nakakabayad. Bukod doon ay para akong nagkaroon ng ama na nagbibigay ng aking pangangailangan. Hanggang sa paghahangad ko ng kung ano-ano pa, nakita ko namang kayang ibigay sa akin ni Manong na para bang pasok siya sa kwalifikasyon na hinahanap ko sa isang lalaki, mapera, sinagot ko siya. At sa maniwala kayo o sa hindi, isang 58 years old, dahil 4th year na ako noon, ay magtataho ang aking unang naging boyfriend. Para maramdaman niya na seryoso ako sa naging pagsagot ko sa kanya kung minsan ay pumapayag akong makipagkita pag araw ng Sabado. Madali lang naman akong nakakaalis sa bahay ni na Uncle, basta ang paalam ko sa school, at ang kailangan ko lang namang pag-ingatan ay ang aking mga pinsan. Nakarating ako sa bahay kung saan nakatira si Freddy. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Alam kong meron siyang gusto sa akin, pero sa dami kasi ng dumaan na nanligaw sa akin ay kay Freddy ko walang unang naranasan ang ganoong klase ng pagtrato, na para bang ako'y espesyal. Maayos din siyang kasama at never niya akong hinilingan ng kahit anong papabor lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Pero syempre, kapag nakakaramdam na ako ng kakaiba, ay ako na mismo ang umiiwas. Hanggang sa ayun nga, at nung makatapos ako ng high school, ay isa si Manong Freddy sa inasahan kong aking makikita noong graduation, pero wala siya. Noong araw na iyon, bagamat simula ay plano ko ang basta na lamang maglaho sa paningin ni Freddy, ay nakaramdam ako ng pag-aalala sa kanya.
Dahil kasama ko ang aking mga magulang ng araw na iyon, hindi ko na nagawang puntahan si Freddy sa kanyang tinutuluyang bahay. Hanggang sa noong kami ng aking pamilya ay sama-samang bumisita kina Uncle, ay nakagawa ako ng paraan para puntahan si Freddy. Pero isang malungkot na balita ang aking napag-alaman. At nalaman ko na noon palang araw mismo ng aking graduation, inatake raw sa puso si Freddy. At isang sulat na nakapangalan sa akin ang iniabot ng kanyang kapitbahay. Maluha-luha akong tinanggap ang sulat na ang tanong pa ng babaeng nagabot sa akin ng sulat, bakit? Kaano-ano ka ba ni Freddy? Hindi na ako sumagot at nilisan ko na ang lugar. Hindi ko muna binasa ang sulat, pero kalungkutan ang tumama sa akin habang pabalik ako kung nasaan si na Papa. Gabi na noong makauwi kami sa amin at noong gabi ay aking binasa ang sulat at narito ang nilalaman ng sulat. Para sa minamahal kong babae, Magda, kamusta ka? At maaaring sa mga oras na ito ay nasa kabilang buhay na ako, kung saan ay wala ng pagod at sakit akong mararamdaman. Nagpapasalamat ako at naging parte ka ng aking buhay. Naging inspirasyon ka sa akin simula nang kita'y makilala sa kabila ng aking karamdaman. Tanggapin mo ang aking konting naipon para sa iyo na sana iaabot ko sa iyo sa araw ng iyong graduation. Makikita mo iyon sa ilalim ng tukador at sana'y magamit mo para sa iyong mga pangangailangan. Huwag mo akong alalahanin at mula dito sa kabilang buhay, ikaw ay aking babantayan. Kinabukasan ay nagpaalam ako sa aking magulang na babalik ako ng school dahil may kailangan akong papirmahan. Ang naging dahilan ko upang kunin ang iniwan ni Freddy para sa akin. Hindi ko iyon binalikan dahil kailangan ko ng pera. Binalikan ko ang pera at kinuha dahil alam kong inipon niya iyon para sa akin. Wala namang gumalaw ng pera at nakuha ko iyon. Hanggang sa ngayon na 27 years old na ako at nagkaroon ng anak pero hiwalay, ay hindi ko pa rin malimutan si Freddy. Ang totoo niyan, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anak. Sinagot ko ang lalaki na aking kababata sa pagbabaka sakaling siya ay aking malimutan. Pero ang lahat ay isang pagkakamali. Wala akong masasabi sa kabaitan ni Freddy at sana sa hinaharap makatagpo ako ng lalaki na mamahalin ako tulad ng kung paano ako minahal ni Freddy.